Ang banyagang ito ay lumipat sa Pilipinas upang maranasan ang buhay sa ating bansa at ibahagi rin ito sa iba pang mga tao. Gayunpaman sa halip na magandang alaala ang makuha niya, siya ay dinukot at humarap sa isang malagim na katapusan. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong October 17, 2024, araw ng Huwebes, isang balita ang bumulabog sa mga kapulisan ng Cebu, Zamboanga del Norte. Ayon sa itinawag sa kanilang report, iilang tao ang nakasaksi ng pagbaril sa isang lalaki bago ito kinaladkad pasakay ng isang bangka na pumalaot rin kaagad sa dagat. Ang biktima ay kinilala bilang ang American YouTuber na si Elliot Eastman na residente lang din sa kanilang lugar. Sa sumunod na mga araw, nagsagawa ng walang tigil na rescue operation ng mga otoridad upang subukang mahanap si Elliot at mailigtas ito. Subalit makalipas ang halos 2 buwan, isang masamang balita lamang ang kanilang nakuha. Si Elliot Eastman ay isang 26 years old na lalaking isinilang sa Hinesburg, Vermont. Mula pagkabata, mahilig na itong maglakbay at mag-explore habang gumagawa ng mga video. Dahil doon noong December 2015, nagbukas ito ng sarili niyang YouTube channel upang ibahagi sa mga manonood ang kanyang araw-araw na buhay. Nang tumapak siya sa pagkabinata, nag-aral naman ito sa Champlain Valley Union High School noong taong 2016. Pagka-graduate niya doon, nagtrabaho siya bilang isang delivery rider at iyon ang pinagkakitaan niya upang makapag-ipon ng pera para patuloy na makapag-travel sa iba't ibang bahagi ng US. Hiwalay na noon ang kanyang ama't ina kaya hindi din ganoon kamaayos ang relasyon ni Elliot sa kanyang mga magulang. Bagaman nakatira siya kasama ng kanyang ama sa Vermont, halos hindi sila magkasundo at madalas na nag-aaway. Para sa kanya, mas gusto pa daw nitong manirahan kasama ng kanyang lolo't lola dahil palagi silang mabait at tinatrato rin siya ng mabuti. Sila ang mas pumuno ng pagmamahal at pag-aaruga na hinahanap niya na hindi niya nakuha sa kanyang mga magulang. Bilang resulta ng komplikadong sitwasyong ito, mas pinipili ni Elliot na igugol ang kanyang oras nang nasa labas ng kanilang tahanan at naghahanap din ito ng koneksyon sa ibang tao. Pumunta si Elliot sa Pilipinas sa unang pagkakataon noong 2023 at iyon rin ang unang beses niyang bumiyahe sa labas ng Estados Unidos. Ang layunin niya sa pagbiyaheng iyon ay para magbakasyon at makipagkita na rin sa kanyang naging kasintahan na nakatira sa Zamboanga City. Gayunpaman dahil naging komplikado ang mga bagay sa pagitan nila, 1 buwan lamang ang itinagal niya sa Pilipinas at bumalik din ito kaagad sa Amerika. Nakilala niya kalaunan ang kanyang naging asawang si Carisha Jala sa pamamagitan ng isang taong nagdala kay Elliot sa bukid ng pamilya ng dalaga nang ito ay nasa Pilipinas pa. Pag-uwi nito, nag-chat daw si Carisha sa kanya kung nakauwi na ba siya ng ligtas at doon na sila simulang nag-usap. Di tumagal nang sila ay nagkamabutihan pa. Nagipaghiwalay na si Elliot sa una niyang karelasyon at itinutok na lamang nito ang kanyang atensyon kay Carisha. Kalaunan sa pagnanais niyang seryosohin pa ang relasyon niya sa dalaga, muli itong bumalik sa Pinas para makilala ang pamilya ni Carisha. Hanggang noong buwan ng July 2023, nagpasya na silang magpakasal at manirahan sa Sitio Tungawan, Cebu, Zamboanga del Norte kung saan dito din residente ang kanyang asawa. Kagaya ng alam na ng karamihan o kung magsasaliksik ka man sa internet, kadalasan hindi talaga inaabiso sa mga foreigner ang magpunta sa central at western na bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Ito ay dahil sa isyu ng terorismo at iba pang krimen, kung saan madalas na target ng mga NPA ang mga banyaga dahil sa pera. Hindi na rin lihim sa lugar na may mga foreigners na nadudukot doon para sa ransom money at minsan talagang sila ay napapatay. Gayunpaman sa kung anumang dahilan, hindi ito inalala ni Elliot at nagpasya pa rin siyang makipagsapalaran doon. Sa katunayan, proud pa nga nitong ibinahagi sa kanyang YouTube channel na siya ang unang foreigner na tumagal daw sa pinakadelikadong bahagi ng Pilipinas. Ang relasyon ni Carisha at Elliot ay naging masaya naman di umano at matiwasay. Tanggap at minamahal ng pamilya ni Carisha si Elliot at itinuring na nila itong parang sarili na nilang anak.
Nagsama ang dalawa ng iilang buwan bago kinakailangang bumalik ni Elliot sa Estados Unidos ng maikling panahon para sa kanyang trabaho. Noong May 2024, nagdesisyon na itong manirahan ng permanente sa Pinas kasama ng kanyang asawa. Sa mga sumunod na buwan, pinagpatuloy niya ang kanyang pagbablog nang ibinabahagi ang kanyang mga karanasan sa ating bansa araw-araw. These coral reefs are beautiful. Yeah. I don't want to open up and pick it up. Upang pangdagdag pa sa kanilang panggastos, nagtayo rin sila ng maliit na tiyangge o tindahan sa mismong bahay ng kanilang tinutuluyan. Bukod pa rito, pinagkakitaan niya rin ang pagpapahiram ng pera sa ilang mga residente sa lugar kung saan ito ay pinapatungan niya ng interes. Hindi naman naging magarbo ang buhay nila sa Pilipinas na sa katunayan kontento na nga ito sa simple nilang tirahan at sa pag-ulam ng itlog at sardinas. Para kay Elliot, sapat na sa kanya ang makatira malapit sa dagat at makasama ang kanyang asawa. Sa pagtagal pa niya sa lugar, mapapansin mo ang pagkabahala ni Elliot sa kanyang paligid. Maliban sa isang insidente kasi na pinagnakawan ang kanilang store ng isang gabi, sinabi niya rin na pakiramdam niya parang unti-unting hindi na rin daw siya nagugustuhan ng mga tao doon. Madalas niyang banggitin sa kanyang mga vlog na may mga taong parang nagbabalak daw ng masama sa kanya at na halos araw-araw may mga taong nagsasabing gusto siyang kidnapin. Ipinaliwanag niya rin na yun di umano ang isa sa mga dahilan kung bakit wala masyadong foreigners na pumupunta sa Mindanao. I feel like I've been staying in this area for so long to the point where I don't even know if people like me anymore. Maybe they want bad things to happen to me now. It's like that's how I'm starting to think. So it's like, it's really not good. I don't really know like what would happen if somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Because it's gotten to the point where I've been here for so long that people are like have become normalized for me in this area, and especially the family I'm living with, and I just don't know. Dahil sa sunod-sunod na pagbabanta, nakaramdam din naman ng takot si Elliot. Subalit sa kabila ng napakaraming babala at ang pag-alok ng kanyang asawa na lumipat na sila sa ibang lugar, pinili pa rin ito na manatili doon. Ang isang hindi pa tumulong sa kanyang sitwasyon ay ang pagbabahagi niya ng kanyang mga pinagkakakitaan sa kanyang mga vlog na malamang ay napapanood din ng mga taong nasa paligid lamang niya. At para magbanggit ka ng pera sa isang lugar na nangangailangan noon, malaki talaga ang probabilidad na may magbabalak sa iyo ng masama. Bilang proteksyon naman para sa kanyang mister, madalas itong payuhan ni Carisha at ng pamilya nito na huwag maglakad ng mag-isa sa kahit saan man. Mahilig daw kasing mamasyal si Elliot sa kung saan-saan, kagaya na lang ang magpunta sa ilog, pero syempre, dahil siya ay isang banyaga sa isang mapanganib na area, ayaw nilang maging kampante. Ang pinakahuling live ni Elliot sa kanyang YouTube channel ay ginanap noong October 17, 2024. Sa video na iyon, kumakain siya ng prutas, pero pansin na pansin mong parang ito ay nababahala sa kung anuman. Tahimik lang siya sa unang 5 minuto ng video hanggang sa may isang Australiano ang nagtanong sa chat kung ano ang mga bagay na gusto niya sa Pilipinas. Sumagot naman si Elliot rito na may mga bagay daw siyang gusto at meron din namang hindi. Napapagod lang daw siya makaharap ang parehong mga tao araw-araw. Ito ang simple niyang tinalakay na bagay pero lingid sa kaalaman ng kanyang manonood, iyon na rin ang huling beses na makikita nila ang vlogger. Kinabukasan October 18, 2024, nagsimula ang araw ng mag-asawa kagaya lang ng karaniwan. Binuksan nila ang kanilang tindahan ng maaga at pagkatapos naging abala na sila sa iba pang gawaing bahay. Ayon pa sa asawa nitong si Carisha, mga bandang 11 PM, tulog na daw silang mag-asawa noon nang bigla na lang silang nagising dahil sa putok ng baril sa labas ng kanilang bahay. May kumatok daw pagkatapos nun sa kanilang pintuan pero nang hindi nila ito pinagbuksan, doon na pwersang sinipa ang kanilang pinto. Dumiretso sa loob ang mga lalaki at dahil sa pagtataka, nagpasya na rin silang tingnan kung ano ang nangyayari. Gayon pa man pagkalabas daw nila, doon na sila tinutukan ng baril ng 4 na mga kalalakihan. Nakasuot ang mga ito ng itim na uniforme, nagpakilala sila bilang mga pulis at armado din silang lahat ng M16 na rifle. Inakusahan nila noon si Carisha na nagbebenta ng shabu o droga, kaya kailangan daw nila itong hulihin.
Pero nang puntong iyon, dinipensahan naman siya ng kanyang ina at nagtanong kung ano ang kasalanan ng kanyang anak. Sumagot lang di umano ang isa sa mga lalaki na nasaan ang Amerikano dahil ito raw ang nagdadala ng droga sa kanilang lugar. Kaya nang pinagbabantaan ang ina ni Carisha, pinatayo daw nila ito at dinala sa may pintuan ng kwarto ni Elliot. Pagkapasok nila sa loob, agad nilang sinuntok sa muka ang Amerikano. Sinubukan pa naman laban ni Elliot at kumaripas ng takbo palabas ng bahay, pero doon na siya binaril ng isa sa mga lalaki sa paa bago siya nila pinilit na kaladkarin pasakay ng isang puting speedboat. Sinubukan din namang sundan ng mag-ina ang mga suspect na tumangay kay Elliot pero hindi na nila ito naabutan sa bangka. Sa kabilang dako naman ng mga oras na iyon, may mga tanod rin namang rumoronda sa lugar pero dahil na rin sa takot nila gawa ng mga putok ng baril, hindi sila lumusob kaagad. Tumawag naman daw ang mga ito ng pulis para humingi ng tulong kung saan pagkarating ng mga officers, sinubukan rin nilang habulin ang mga suspect. Sa kasamaang palad nga lang, nakatakas na rin ang mga ito sa laot patungong Basilan. Dahil sa insidente, inalerto nila pati ang lokal na marine units upang palawakin pa ang paghahanap sa Amerikano. Nang sumunod na araw, ipinaalam na rin ng mga otoridad sa US Embassy ang nangyaring pagdukot upang maipaabot sa pamilya ni Elliot ang balita. Sinabi rin nila na gagawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya kahit pa ang katotohanan, hindi talaga madali ang mga ganitong sitwasyon. Bumuo ng grupo ang mga kapulisan upang tutukan ang pagbawi kay Elliot, subalit habang lumilipas pa ang mga araw, lalong lumiliit lamang ang tsansang mahahanapan nila ito. Naghintay rin sila ng ransom mula sa mga kidnapper nang umaasang buhay pa ang banyaga, gayunpaman wala ring dumating na kahit anong tawag. Di tumagal makalipas ang 10 araw, isa naman sa mga suspect ang sumuko noong October 27, 2024 para magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kaso. Pag-amin nito, siya di umano ang nagmaneho ng bangkang ginawang escape vehicle ng mga suspect. Ayon sa kanya, hindi lang daw isang beses natamaan ng bala ang biktima, kundi 2. Isa sa paa nito, habang ang isa naman ay tumama sa kanyang katawan. Nang dinala di umano nila si Elliot sa speedboat, doon na nila napagtantong binawian na pala ito ng buhay. Sa pagsubok na iligpit ang kanyang bangkay, basta na lang daw itong itinapon ng isang kasamahan nila sa dagat. Pagkatapos ibigay ang kanyang konfesyon, sinamahan niya rin ang mga otoridad kung saan ang bangkang sinakyan nila at itinuro rin kung saang bahagi ng dagat nila itinapon ang mga labi ni Elliot. Nang puntong iyon dahil hindi pa rin nahahanap ang mga labi ng biktima, walang paraan ng mga pulisya upang kumpirmahin kung totoo o hindi ang salaysay ng saksi. Subalit sa pamamagitan na rin ng tulong ng unang sumukong suspect, naging daan naman ito para sumuko ang 2 pa niyang kasamahan ng sumunod na araw. Sa unang buwan ng pagkawala ni Elliot, nagtiwala pa rin ang kanyang asawa at pamilya na siya ay buhay at makakauwi pa sa kanila. Nanawagan rin sila sa mga taong bayan ng tulong na kung may impormasyon man silang nalalaman sa kung saan si Elliot, ay sana ipagbigay alam daw kagad nila ito sa mga kinauukulan. Pero yun nga lang, kahit nag-alok pa ng malaking reward money ang US Embassy, wala pa rin nakapagturo sa eksaktong lokasyon ng banyaga. Kalaunan ayon sa interogasyon nila sa isa sa mga nahuling kalalakihan, kinumpirma naman nito ang salaysay ng unang sumuko nilang kasamahan. Totoo daw na itinapon nga nila ang katawan ni Elliot sa dagat pagkatapos nitong mamatay dahil sa natamo niyang tama ng bala. Dahil sa tugma nilang salaysay at dahil wala ring ransom na hiningi ang mga suspect, naniwala na silang hindi na talaga marirescue pa ng buhay ang Amerikano. Ang tanging inaasahan na lang nila noon ay na sana mahanap pa rin nila ang katawan ng biktima. Pagkalipas ng ilang linggo pagkaraan ng pagdukot kay Elliot, nagpang-abot naman ang mga kapulisan at ang grupo ng mga salarin sa isang putukan. Napatay sa insidente ang 3 sa mga ito habang hinahanap pa nila ang 5 pang nakatakas. Samantala naglabas naman ng salaysay ang mayor ng syudad nang nagsasabing naniniwala daw siyang tinarget ng mga suspect si Elliot sa pag-aakalang isa itong mayamang banyaga. Maaring hindi din na nila nagustuhan na ito ay kinasal sa isang lokal na Muslim na dalaga. Sa ngayon 8 suspect na ang natukoy ng mga otoridad at maliban pa ito sa 3 napatay sa barilan. Sinampahan na ng kasong kidnapping at serious illegal detention ang mga salarin pero ipinaubaya na ng PNP Pro 9 sa korte kung idadagdag din ba ang murder sa kasong kakaharapin ng mga ito. At kung sakaling sila ay matatagpo ang guilty sa lahat ng mga kaso, maaari silang makatanggap ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong.
Si Elliot O'Neill Eastman ay isa sa mga banyagang napamahal na sa ating bansa. Totoong dapat na mas nag-ingat ito sa kanyang mga ikinilos, lalo pat na sa delikadong bahagi siya ng Pilipinas. Subalit gawa na rin ang hindi niya pakikinig sa mga payo ng mga lokal, naging resulta iyon ng kanyang kapahamakan. Hindi lahat ng bahagi ng Mindanao ay ligtas at hindi rin lahat ng tao doon ay mapagkakatiwalaan. Kaya importanteng makinig sa mga babala at huwag nang tangkain pang ilagay sa delikadong posisyon ang ating mga sarili. Sa kasalukuyan, 2 buwan ang pinaghahanap ang biktima pero hindi pa rin talaga nare-recover ang katawan nito. At kung pagbabasehan ng panahon mula nang ito ay itinapon sa dagat, mukhang napaka-imposible na daw mahanap pa ang kanyang bangkay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.